Yun ang kine-question ng mga netizens ngayon. Dahil nga, lumabas na nga itong skandalo sa kanyang asawang si Chis Escudero na tanggal sa pwesto bilang Senate President. Ang laking dagok nun. Gano'ng kalaking kita niya, bakit wala siya sa mga top taxpayers. Pero kasi pagkakaalam ko talaga, ang pao ko kasi si Hart, mayaman na sila. Sobra, mayaman na sila. Actually, na ano pa yan, ang dami pang tinutulungan yan si Hart. Hindi sa pinagtatanggol ko si Hart, kasi ang dami kong nababalitaan na tinutulungan ni Hart. Let's go back to Hart Evangelista, whose real wealth status is being closely watched, not only because her husband, Senator Chis Escudero, is credibly implicated in the flood control scandals, but also due to her alleged tax evasion issue. Many are asking, bakit daw hindi siya kabilang sa top celebrity taxpayers despite shamelessly flaunting her wealth online? Now, two showbiz insiders have shared their insights about Hart, and surprisingly, they have contrasting opinions. Una, si veteran showbiz columnist Butch Francisco, na minsan na raw nakatrabaho si Hart, ay may duda sa tunay na financial status at sa biglaang pagbabago ng lifestyle ng actress. Samantala, si Ogie Diaz, isang kilalang talent manager, ay nagsabing matagal nang mayaman si Hart kahit bago pa siya sumikat. We'll just lay down both sides here. Kayo na ang humusga. So, mahirap gawin para sa akin because she is a good friend. I consider her to be a very, very good friend. A former co-worker, co-host sa Star Talk, si Hart Evangelista. Hindi masyadong gusto nun actually. In fact, a lot of people have been telling me parang it's kind of difficult to work with her. But then, in 2013, I finally had a chance to work with the Hart Evangelista sa Star Talk. Nung ginawa siyang co-host, and doon ko na-realize na simpleng-simpleng tao pala siya. I was already involved with Chis Escudero that time, nung nakasama ko siya. Chis, honestly, hindi ko siya masyadong feel. Kasi parang wala pa naman ako masyadong alam na achievement niya before that. At tapos, pag nagsasalita pa siya, yung ikot yung mga sinasabi. Pero, pag ang inanalyze mo, isa lang naman yung gusto niya sabihin. Pero, parang ang dayo ng narating niya para lang sa isang parang ideya. Sabay kami nagpagawa ng bahay in the same area. Ibigyan ko siya ng advice kung anong gagawin kasi syempre, mas matanda ako sa kanya, mas veterano ko, mas sa larangan ng construction, mas marami kong alam. And I think that was the first house na pinapagawa niya. Natutuwa ako sa kanya noon kasi meron siyang pinapakita mga accessories from Divisoria. Hindi mo nakakatawa, parang sa Hart Evangelista. Ang sinusuot galing Divisoria. Of course, yun na nga, kasi si Hart Evangelista siya, yun ang kahit sabihin mo pang pagsuotin mo yan ng sako ng bigas, maganda pa rin lalabas kasi si Hart Evangelista siya. But lately na nga, nagugulat na nga lang ako, biglang all of a sudden rumarampa siya sa mga kalye ng Paris. Alam ko doon, parang doon lang sa the streets of Paris, o kapag yung Paris Fashion Week. Yun ang kine-question ng mga netizens ngayon, dahil nga lumabas na nga itong skandalo sa kanyang asawang si Chis Escudero na tanggal sa pwesto bilang Senate President. Ang laking dagok nun. Gano'ng kalaking kita niya, bakit wala siya sa mga top taxpayers na yung mga ultimong mga bagito, mga singer ng ABS-CBN parang mas mataas pa ang ranking sa mga taxpayers. So, again, halo noong araw pa naman talaga, meron talagang si Hart talaga, may mga fans talaga na talagang diehard, yung makikipagpatayan. But at the same time, yung mga tao, I guess, nagagalit sa mga nangyayari ngayon, kine-question na, pati yung kay Hart, yung kanyang pagiging fashionista, na sa akin, Hart, Love Marie, tayong kuya. Ano lang kasi din medyo umuwi na nung toward the end. Kasi okay pa ako nung Divisoria Girl ang peg kasi kahit yun naman, carry mo yun Kaya lang kasi nung nagkaroon na ng luxury brands, especially since
asawa mo ay Senate President, medyo hindi na maganda sa panlasa. Lalo na yung mga taong yung dumadanas ang tinatawag na at tanghap, yung almusal, tanghalian, hapunan, para bang isang beses na kumakain sa isang araw tapos may aso ka na may mga accessory na pagkamahal-mahal. Sana naiwasan yun. But then, again, na-upload din eh. So, anything na ilagay mo sa cyberspace will be there. Social media users, parang there's such a thing as oversharing. Sabi ko na nga, bakit hindi ko masyado naiintindihan talagang takbo ng social media. Naramdam ko talagang may mali eh, na huwag kang post ng post kasi nakarating ka sa ganitong lugar. Para bang ipapakita mo na kaya ka lang nakarating dyan kasi merong piece of fare. Diba? Parang, kasi, sorry sa matatamaan, pero yung mga post ang post kasi, ito yung tinatawag na para mga, yung bagong yaman, yung novurish na ngayon pala nakakatikim magbiyahe, yun yung parang, doon pa lang, feeling nyo, parang, nakarating na kayo, parang you've made it. Pero ang totoo, baka hindi ka pinagtatawanan kayo ng mga ka-Facebook friends nyo na parang ano ito, parang bagong salta sa bagong yaman at hindi mo talaga saksakan ng yaman kasi piece of fare nga ang pinambayad nyo dun sa ano nyo eh, pamasahin nyo eh. So yun lang, I think would it be too late for Heart to get to survive this, to be able, bahala na si Cheese. Si Cheese, politiko yan, tatay niyan, politikong veterano under the Marcos Senior Administration. I'm just worried for Heart. Sana malusutan niya. Pwede pa naman ano to, pwede siguro, pwede siyang bumawi doing charity work. Well, hindi rin natin alam. Baka naman she's already doing charity work na hindi pinapalam. Pero siguro ito talaga, tama na muna ang pagpapakita sa mga bagong acquisition, kay damit, kay alas, pabango, anything na luxurious kasi in this times of yung maghihirap, hindi lang ng Pilipino kundi kahit sa Amerika na nahihirapan ng mga tao, parang hindi talaga maganda magpakita ng karangyaan habang namamatay sa gutom ang iyong mga kababayan. Yes. Oo. Tapos, ang dami pang endorsements ni Heart. Ay, meron isang fan night na naglitanya nung mga endorsements and collaborations si Heart. For 2025 pa lang to, ha? At sinasabi nga nila, 13 hanggang 40 years old, nagtatrabaho na si Heart. Yes, diba? totoo yan. 27 years ng pagtatrabaho na may mga endorsements siya, mga project siya, diba? O yun, ano? Diba? Oo. So, teka lang nga, Nay. Yung typical bang endorsement, mga magkano naglalaro pag mga nasa estado na ni Heart Evangelista? At ito mga binanggit natin, wala pa yung kanyang regular na trabaho na uma-attend ng mga fashion show, ha? Oo. At nag-unbox at sinusuot yung mga clothes ng mga designer. Alam mo, na yung sa mga, kanya. alam mo yung mga ganyan, kunwari kay Heart, like mga, 8 to 15 million. Per endorsement? Yes. 1 year, 12 months yun. Sa dami ng binanggit mo, siguro mga more than 9 digits. Oh. Yes, oo. So kung ganyan karami endorsement mo, most likely naman ay afford mo yung mga gamit na meron ka na pinapakita niya. Oo. Ay, kuya, Oh. nagbabayad ba siya ng buwis? Alam mo, yan din yung tanong ng mga netizen kung nagbabayad siya ng buwis. Yan ay problema na or responsibilidad ni Heart at ng kanyang accountant. Kami na endorsements niya, syempre sasabihin nila, bakit wala siya sa top 10? Kasi baka mas matataas pa sina Catherine, sina Vice Ganda. Di ba? Kaya hindi siya sumama dun sa top 10. Malay niyo na sa top 20, kaya lang hindi lang in-award.